Magandang araw po mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon Kristo at lahat ng mga tao na naghangad ng kaligtasan. Sa ating daigdig sa ngayon ay naobserbahan po natin ang kapaligiran na napakagulo dahil nagbabadya na po ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Nandyan na ang umaalingaw-ngaw na mga digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, pagbagsak ng ekonomiya, kagutuman, baha, lindol, bagyo, lahat na ng kaguluhan. So humanity is now living in uncertainty. Medyo nanaig na ang takot ng karamihan. Ang mga bagay na pagkakabahala ng bawat isa. Ngunit bilang mananampalataya ay maging normal lamang ang mga pangyayari sa buhay na ito dahil ang daigdig, ang langit, ang lupa, gayon din lahat ng mga tao may katapusan. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang hangarin ng Panginoong Diyos para sa buhay ng tao. Tayo ay binigyan, pinagkalooban tayo, pinahiram sa atin ang buhay na galing sa Diyos. Tayo bilang pisikal na tao, ay meron tayong pisikal na katawan at buhay na siyang ating kaluluwa. At ang pangatlo ay ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay. Nais ng Diyos na tayo ay habang naririto pa sa mundong ito, dapat maunawaan natin ang layunin ng Diyos. Kung ating basahin ang unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 23, ito ang ating mababasa, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At sa versikulo 24, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. So, ibig ng Diyos na habang narito tayo sa mundong ito, ay mamuhay tayo patungo sa kabanalan. Ngunit ano ang buhay patungo sa kabanalan kung hindi naman natin isabuhay ang salita ng Diyos? Ng salita ng Diyos ay nasusulat sa banal na kasulatan, kaya napakahalaga ang Biblia, mga minamahal. Kahit na sira-sira inyong Biblia, importante, kompleto, at mababasa ninyo ang mga salita ng Diyos na dapat ating isa sa buhay. Sa dami ba naman ngayon ng mga relihiyon, kanya-kanyang dala ng mga doktrina, at nag-aagawan pa na bawat simbahan ay nagpatotoo na sila lamang ang tunay na relihiyon na pinili ng Diyos. Ngunit yan po ay hindi totoo, mga minamahal. Dahil ang kaligtasan ng ating kaluluwa
ay hindi sa pamamagitan ng isang simbahan. Hindi rin sa pamamagitan ng pangalan ng simbahan. Hindi rin sa pamamagitan ng kung kailan natatag ang inyong simbahan. Kundi ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan. Ang Panginoong Hesukristo ay malapit nang dumating. Ito ang Kanyang pinapahiwatig sa Pahayag Kapitulo 22, versikulo 12 hanggang 15. Ito ang ating mababasa. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, subalit maiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. So isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano itong Diyos-Diyosan? Ito po ay hindi totoo. Hindi totoong Diyos. Nang ibig sabihin, salungat sa aral ng Biblia. Dahil ang pangaral ng Panginoon Hesukristo sa Juan 4:23-24, ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos na Espiritu ay Siya ang Ama. At ibig ng Diyos na Espiritu na Siyang Ama ng lahat, na sambahin Siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit sumasalungat ang tao dahil sila ay napasailalim sa doktrina ng isang simbahan na dala-dala ay rebulto. Nasa kanilang mga altar ang rebultong Kristo, rebultong santo at santa na ipinagbabawal ng Biblia. Kaya nga, isa sa mga dahilan na ang tao ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos ay dahil sa pagsilbi sa mga rebulto na tinatawag na Diyos-Diyosan, dahil kung kinikilala mo na si Jesucristo ay Diyos at siya ay gagawa ninyo ng rebulto at ilagay sa inyong altar at pagsilbihan ito na katulad ng ginagawa ng Iglesia Katolika Romana na may rebultong Santo Niño, may rebultong nakapako di umano na Kristo sa krus, at pagkatapos ay pinoprosesyon. Yan po ay talagang napakalaking kabulaanan, ang rebulto na ipinagpalit sa Diyos na Espiritu. Hindi po nakikita ang Diyos at bawal po nagawan siya ng rebulto. Yan po ang pangangaral ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni Apostol San Pablo sa Roma,
Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 32. O kaya Roma, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 25. Ito ang sinasabi. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihahayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang may dahilan, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya ay di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadiliman ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan, sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So mga minamahal, ang rebulto ay pinagbawal po sa New Testament. Bagamat sa Old Testament ay pinapayagan po yan. Pero sa New Testament ay hindi na po. Roma, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 25. Dahil ang rebulto ay isang kabulaanan, yan po ay hindi totoong Diyos. Hindi daw dapat palitan ang Diyos na Espiritu. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, bawal siya na gawang rebulto. So karamihan ngayon, si Kristo ay nakilala ng Iglesia Katolika Romana na mga miyembro nito bilang rebultong Kristo na nakadipa sa kanilang altar, nakabitin sa kahoy, sa bato o ano paman na ginagawa doon sa kanilang Santo Rosario, lahat na lang, puro rebulto. Bawal po. Pakibasa po ninyo ang Roma 1, Kapitulo 15, Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 32. Kaya sabi ni Kristo, malapit na siyang dumating. Pahayag, Kapitulo 22, versikulo 12 hanggang, kung ating basahin muli, para sa kapakanan ng karamihan, Pahayag 22:12 hanggang 15, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbigay buhay. Subalit, may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mga minamahal, ang Diyos-Diyosan ay isang rebulto na pinapakilala sa inyo na Hesukristo.
nakapako sa krus, nakalagay sa altar, nakabitin sa mga rosaryo. Ipinoprosesyon, pinagsilbihan, ipinagbawal po yan. Kaya hanggang maaga pa, lahat ng mga miyembro ng Iglesia Katolika Romana, lumayo na kayo sa pagsisilbi sa rebulto dahil diyan po ay walang kaligtasan. Masabi ninyo na itong aking pagbabasa ng Biblia ay nakakasama sa inyo ng loob. Ngunit, yan po ang katotohanan. Habang maaga pa, lumayo na kayo sa pagsisilbi sa Kristong rebulto na kung saan nandyan sa relihiyong Romano Katoliko. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all.